Hello! Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon po. So, react tayo ng mga post, ano? Post at video. Ito, unahin natin to. Na-topic na natin ito eh. Last week pa. Yung kilala niyo yung si Ma'am Jelly Au na binugbog nung boyfriend niya na si Jam Ignacio. Hindi ko alam, totoo ba to? Kasi may kumakalat na screenshot. Ito yung nasa screenshot. Pinasa lang sa akin to eh. Ito daw yung message sa kanya nung Jam Ignacio. Sabi ganun, kahit kailan hindi kita kayang lokohin. Miski kumausap ng iba, hindi ko kaya gawin yan sa'yo. Bakit mo ako ginaganito? Nagmamakaawa ako sa'yo, pinipilit ko na maging maayos tayo. Maging maayos tong relasyon natin. Nangarap ako para sa atin. Para sa pamilya mo na tinuturing ko na din pamilya. Bakit mo ako ginaganito? Bakit? Sige lang, Jelly. Sige lang. Hindi ko na alam. Hindi ko na alam. Nagagalit na agad. Kung totoo man ito, no? Kung totoo man itong screenshot na tong kumakalat na to, ito ay galing sa page ng Marites eh. Nakikita mo doon sa message na hindi niya na dapat talaga balikan. Mukhang sasaktan ka na, message pa lang eh. Anong klaseng pagsusuyo yan, men? Kasi sabi ko sa'yo, nagsabi ka pa na mahal mo pa yung lalaki eh. Di ba? Nakitaan ka pa ng weakness eh. Bahala siya. Nasa sa kanya yan. Pero hindi ko na maalam kung totoo ba itong kumakalat na to. Kabagay, 25 shares pa lang naman. Sige lang, Jelly, sige lang. Hindi ko na alam. Hindi ko na alam. Mukhang mananakit message pa lang. Ay, nako. Pero alam mo, may mga kinokontent ako dito na may nagme-message sa akin. Oy, hindi totoo yun. Yan ay for content lang. Ba't ganun ano? Ang dami palang peke. Ang dami palang peking content na hindi na natin ma-determine kung alin yung totoo. Gumagaling na rin gumawa ng peking content yung mga tao eh. Pagka ganun mga men, ano, wag niyo ako i-message kung peke o hindi. Ang pag-uusapan na lang natin kung ano ba talaga yung nando sa video, kung ano yung nilalaman nun. Kasi wala na, hindi naman natin alam talaga kung peke o hindi yung content na eh. Yung issue na lang yung pag-usapan natin yung nilalaman ng video, no? Kasi siguro 3 days na ano, halimbawa may itatopic ako ngayon, bigla may magme-message sa akin, o yung tinapik mo, peke yun. Kilala ko yun, si ganito yun. Tapos, kahapon na naman, si Sir Neil Lester nag-message sa akin, uy, si ano yung kilala ko yun, peke yung content. Lahat na lang peke, ano. Next time, pag magta-topic ako, pag-usapan lang natin yung mismong issue doon sa video. Kung okay ba yon. Kasi, hindi na natin alam talaga kung peke o hindi, no? Nanonormalize na eh. Yung paggawa ng peking content. Yung naalala niyo yung ano, yung kinontent natin nagbebenta ng tubig na halagang 50 pesos isang bote. May message ako nung motovlogger na si Sir Asyong, yung nakakulab namin sa Marilake. Kilala niya daw yung nagbebenta, ano daw yon, for the content lang daw talaga yon. Pero yung mo, no? Hindi na natin alam kung alin yung paniniwalaan. Kaya, ano eh, dobling ingat na rin tayo eh. Kung totoo ba yan o hindi. Next, ito, nag-viral ito, no? Ito yung sa naiya, yung laglag bala. So, ito yung kwento niya. Sabi ganun dito, anong basyo? Anong bala? Wala akong alam sa sinasabi nyo, senior na ako. Bakit nyo ginagawa sa amin to? Maawa naman kayo sa amin. Ilakihan natin na. Ito yung kwento. Basahin natin yung kwento. Incident na iya Terminal 3. Diba? March 6, 2025, araw ng alis namin papuntang Vietnam.
Nakarating naman kami ng maaga sa inaasahan sa NAIA Terminal 3. Kaso sa dami ng tao sa immigration, halos abutin na kaming ng boarding ng flight. Ay! Nalaglag yung cellphone ko. May multo, may tumulak. May tumulak sa cellphone. Anyway, nasaan na tayo? Ulitin natin ha. Nakarating naman kami ng maaga sa inaasahan sa NAIA Terminal 3. Kaso sa dami ng tao sa immigration, problema pa rin yung immigration ngayon, ano? Bakit naman nung kami hindi naman ganyan? Iba na ba ang sitwasyon ngayon? Halos abutin na kami ng boarding ng flight namin. Andun pa din kami sa immigration. Nagtatatakbo na kami para lang makaabot kami sa flight namin. Nang makarating kami doon, biglang nag-announce ang Cebu Pacific na nagsimula na ang boarding sa boarding group 1. Kami na nasa group 5 pa naman. Hahabulin sana ang pagbili ng tubig. Biglang may lumapit na babae galing sa security sa NAIA at nagsabing, "Ma'am, excuse me po, may nakita po kasi kaming anting-anting sa bagahe nyo." Nginunguso niya yung maleta ko. Mabilis naman ang sagot ko, "Ano yun? Anong anting-anting?" At ang sabi niya, "Basyo." Patawa-tawa pa. Akala namin nagpa-prank lang kasi napaka-casual ng pagkakasabi niya. Ang sabi ko sa kanya, wala akong alam sa basyo at kung gusto niya, i-check na niya dun mismo kung saan kami, boarding gate. Kasi paalis na, baka maiwanan kami ng eroplano. Agad niyang sinabi na, "Ma'am, kailangan po natin i-check doon." May tinuturo siya sa malayo. "Kailangan niyo pong sumama sa amin." Hindi ako pumayag dahil nag-start na ang boarding ng flight namin. Sinabi ng anak ko, kung may nakita kung i-check nyo dito. Hindi na kami babalik doon sa haba ng tinakbo namin at senior ang nanay ko. Sabi ng anak ko, nagmamatigas kami. Pilit nilang dinidelay ang pag-alis namin na kesyo tatawagin daw ang supervisor para malaman paano gagawin. Sobrang tagal at 6 minutes na lang aalis ng eroplano. Halos mahimatay ako sa galit at nervyos sa sinasabi nilang at pagmamakaawa na ako na i-check na nila yung bag ko. Pero pinipilit pa din ipaantay ang supervisor. Dumating ang supervisor, ano ba yun? Dumating yung supervisor, sabi nung unang kumausap sa akin sa supervisor niya, "Ma'am, dito po nila pinapacheck." Tinuturo niya maleta ko. Ako naman, bubuksan ko na. Sabay sabi ng supervisor, "Hindi naman dyan eh. Sa handbag po nakita." Ang sagot ng isa, "Ay, hindi ba dyan?" Sabi ng supervisor, "Oo." Tapos may pinapakita siyang picture ng x-ray ng bag. Bag ko raw yun. Sa pagkakaalam ko, wala namang laman ang bag ko na mga susi gaya ng nasa picture na pinapakita nila sa akin. Nagtataka na ako, bakit hindi consistent ang sinasabi nila at hindi nagtutugma? Pinakita namin sa kanila ang laman ng bag at halos itaob na ng anak ko ang bag ko para lang mapakita na wala naman akong bit-bit na kontrabando o ano man na ipinagbabawal sa bitbitin. Sa totoo, sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng basyo ng bala na sinasabi nila. Sa pelikula lang, kaya napaka-imposible. Nang wala silang makita, bigla silang nagtalikudan dahil naka-video sila. Pilit nilang sinasabi na bawal mag-video pero 'di ba bawal din ang ginagawa nila. Hindi pag nasa public walang expectation ng privacy. Bakit bawal mag-video? Pwede 'yon. Kagaguhan nila eh. Yung mga traffic enforcer nga pag nanghuhuli, hindi naman binabawalan mag-video eh. Bigla na lang silang nagtatalikuran na parang walang halaga ang nararamdaman ko at para bang hindi sila nakaperwisyo ng tao. Tinatakpan nila ang name ng tag nila. Nakuha na namin ng video na patawa-tawa pa nang sinabi ko na isusumbong ko sila kay Tulfo at alam kong laglag bala modus yung ginagawa nila. Sa totoo lang, ngayon lang ako nakaramdam ng sobrang pangmamaliit sa akin. 69 years old na ako, kung ano mangyari sa akin ay di naman nila sasagutin. Grabe ang nervyos ko sa pangyayari at tumaas ang presyon ko. Hanggang ngayon ay
napapaniginipan ko pa rin ang mga nangyari sa akin. Ang buong akala ko, nagbago na ang sistema dito. Panahon ni Duterte, di ba nawala yan? Nagtaka nga ako biglang nawala yan dati Tapos bumalik na naman uli. Gusto ko mabigyan ng action ito. Ayaw ko ng may mabiktima pa silang iba. Ni hindi humingi ng paumanhin sa abala at perwisyon na binigay nila sa akin. Kapag hindi sila naturuan ng leksyon, patuloy ng mangbibiktima itong mga opisyalis na to. Correct, no? Kaya kailangan talaga maturuan ng leksyon Please share po para sa awareness ng lahat. Maraming salamat po sa staff and mga crew, steward ng Cebu Pacific na hindi po kami pinabayaan hanggang makarating kami sa destinasyon namin. Patuloy ang pagpapaalala at pangungumusta nila sa akin. So ito yung nangyari, no? Ilagyan natin ng volume. Ba't ayaw mag-play? Abala. Hindi tama yan. Senior kasi siya eh. Ngayon so, mo. Teka lang. Sobra ano ba? Ano? I-report ko kayo. That's too much po. That's too much. That's too much. Mami, Man. O baka ito. Pang-ano ko to sa ilong. Ay, inhaler. Siguro. sure po ba kayo na siya? Hindi kasi kung ano, sobra yung abala. Sobra yung abalang ginawa. Tinatakpan nga yung name tag, no? Nakita niya kamay nung isa. I-rewind na ng konti, ha? Kasi hindi ko ma-full screen, Full O screen. baka ito. Pang-ano ko to sa ilong. Sure po ba kayo na siya? Parang nanay ko magsalita, Hindi kasi kung ano, sobra yung abala. Sobra yung abalang ginawa nyo. So hindi nga kami. So hindi nga kami. Don't worry, nakuha ko na po yung pangalan nyo. Hindi nyo na po kailangan takpan. Kami. So hindi nga po kami. O, ba't tumatawa pa? Yun lang po. Marami kasing connection. Lumapit, wala ako dun sa nangyari, ma'am. So hindi nga po kami. Yan lang po. Yes or no? So hindi nga po kami. Yung last BI ko lang kaming x-ray dito, ma'am, para hindi namin ma-double check yung gamit ko. Empty shell? Parang alam ko na, di ba ano naman yan talaga? Kala ka rin. Kasi anting-anting yun yung una ninyong sinabi. Ba't umalis kayo? Ngayong chinek, ano na? Bakit ninyo kami hinayaan pumunta dito? Kung meron kayo na check from there. Andyan sa backpack. Inom ka na ng water pagpasok. Bili ka na ng water agad. Nanginginig din ako. Pati ako nagpapalpit eh. Passport mo. Yun na nakakabwisit dun yung tumatawa-tawa pa, yung parang hindi sila nakaabala. Bala? Videoan mo nga. Bala? Saan dito bala? Oh. Oh, wala. Wala naman. Pakiano niyo po? Wait lang. Ano po? Rosary. Rosary. Ay, nako. Bala? Parang nanay ko magsalita, Mukhang hindi. Ganyan din na nanay ko pag nagpapanik, Hindi, naalala ko lang nanay ko. Hindi ako natatawa doon sa nangyari, ha. Nanay ko naman kasi, kahit naman hindi siya guilty din ang nanay ko. Naalala ko yung nanay ko, Ganyan din magpanik yun, May relo po ba kayo, Mami Ruth? Relo. Ang ginawa nyo sa amin. Videoan mo Bakit bawal? Wala namang, wala namang private expectation dun sa, nasa public na lugar kayo, Tsaka may ginagawa kayo sa kanya. Okay lang sana, pagbawalan nyo kung kayo lang ang binibidyohan. Pinagsasabing bawal. Involve yung yung nila hindi pwedeng hindi bawal. Ito yung nakita daw, no? Kapan ako.
Tinakbo pa man din. Tinakbo pa man din natin. Buti nakaabot sila sa ano. Everyone, welcome to your Cebu Pacific flight. We're leaving moments happen with you. This is 53744. Pinagpa... Ano ba yung pangalan nila? Nagpakuha na ako ng tubig. Kaya nagpabili ako ng tubig para... Kapan ako. Hindi, alam mo, ako hindi naman ako expert, no. Nakalabas din naman ako ng ano, ng bansa na maraming beses na. Last na labas ko bago mag-pandemic kasi ang negosyo ko dati nun, bumibili ako ng laruan sa Hong Kong eh. Nagpapa-pre-order ako dati. So, nagtataka nga ako, bakit ang tagal-tagal ng immigration ngayon na nababalitaan ko? Hindi naman ganun eh. Parang ang mangyari doon, kakausapin ka lang anong purpose mo. Hindi ko naman naranasan maglabas ng mga yearbook na yan. Bakit ganon ngayon? Tapos dito, no, correct me if I'm wrong ha. Correct me if I'm wrong. Di ba dadaan sa x-ray yan? The moment na dumaan sa x-ray yan, dapat on the spot, aanuhin na nila. Bakit hinintay pa nilang makapunta dun sa malayo? Makalampas ng immigration bago nila hahabulin. Hindi ko nakukuha yun. Hindi ko nakukuha yung ano na yun, yung sistema na yun. Kaya nagigets nyo ba yun? Na after ma-x-ray, hinayaan pa na pumila na matagal sa immigration, tapos nung magbubigla mong hahabulin. Di ba dapat on the spot yon? Pagka x-ray, may nakitang kaduda-duda sa x-ray, dun on the spot na kakalkalin yung bag. Diba? Tama ba ako? Pakikorek ako, baka mali ang sinasabi ko ha. Tapos yung yung sa issue ng laglag bala, 'di ba dati maraming na ano diyan, maraming naka-experience na nagkakaroon ng bala dun sa bagahe nila. Nauso pa nga yung yung binabalot, 'di ba? Ng cling wrap para hindi sila malagyan ng bala. Basta maraming kalokohan dyan sa mismong security ng ano. Then naalala ko, nagbanta si Duterte, biglang nawala yung case na ganon. Ako naman, hindi ko naman naiintindihan, no. Let's say, sabihin na natin, nahulihan ka ng bala. De, totoo na may dala-dala kang bala, no. Nahulihan ka ng bala. Bakit, kung bawal ang bala, bakit hindi na lang kumpiskahin yon? Then, hayaan mong umalis. Wala naman, hindi naman baril ang nahuli. Bala lang naman. Let's say, kahit pa sabihin mo na terrorism ang balak do sa bala, di kunin mo yung bala, hayaan mo siyang umalis. Hindi ko nakukuha yung, hindi na sinabi ni Acosta, yung sa Public Attorney's Office. 'Di ba? Ang masakit kasi doon yung kakasuhan pa nila sa presinto. Sobrang abala talaga laglag bala nun dati. Magkakaroon ka talaga ng kaso nun. Tapos mapoprove na yung hindi mo naman talaga dala-dala. 'Di ba? Ano ba yan na nangyayari sa Pilipinas? Dito sa part na to parang hindi ako, lalo na yung dyan lang sila kinapkapan kung kailan sila nagmamadali, no? Tapos ayaw pa daw magpa-video. Bakit? Kung tama yung ginagawa nyo, bakit ayaw nyo magpa-video? Logic lang naman eh. 'Di ba? Kung totoo yung ginagawa nyo. Sa hospital, may intindihan kung bawal talaga doon mag-video. Sa ospital. Kasi pwede ka may mahagip doon na ibang tao. Yung privacy ng pasyente doon kasi. Baka mahagip mo. Let's say, halimbawa, may AIDS siya, no? Or, halimbawa, ayaw niyang ipaalam sa pamilya niya na na-ospital siya, na may sakit siya. Bigla nahagip mo sa emergency room or sa, bawal talaga doon. Pinaintindi sa amin yung dati nung nagtrabaho ko doon. Pero dito sa terminal, lalo na pag may ginagawang ganyan, nakakabulastugan, ba't babawalan mag-video? Next tayo. Move on tayo, next subject. Ito naman, si Jake Cyrus, yung si Charis, no? Kalimutan na nila ako, pero huwag nila kakalimutan na narating ni Charis. Ano masasabi nyo doon?
Unang-una kasi, Sir Jake Cyrus, ikaw yung naglibing kay Charis eh. Mahal na mahal ng tao si Charis. Hindi na makinalimutan ng tao yan eh. Until such time na ikaw mismo yung pumatay. Ito, nandito nga sa comment section eh. Paano ikaw mismo ang pumatay kay Charis? Padrama ka, Berting Labra. Di ba siya yung pumatay kay Charis? Siya yung bumaboy do sa legacy niya. Sabagay, buhay mo naman yan. Buhay mo yan. Kung gusto mong magpakalalaki, buhay mo yan. Wala namang problema doon. Pero para pagsabihan mo yung tao na wag nilang kalimutan si Charis, ikaw yung pumatay kay Charis eh. 'Di ba? Kung ayaw mo makalimutan si Charis, pwede ka naman magpakatibo nang hindi mo inaano ang katawan mo. May mga lesbian naman na na mukhang babae, 'di ba? May mga ganun naman. Pero para pagsabihan mo pa yung mga tao na ganyan, parang kasalanan pa nung tao na ginawa yan. Diba? Ikaw ang gumawa niyan sa sarili mo, men eh. 'Di ba? Ang mga tao kasi nagsasalita lang yan base do sa ginawa mo. Wala namang masamang nasabi kay Charis talaga eh. Kay Jake Cyrus lang may mga nasasabi ang tao, hindi kay Charis. Kasi si Charis noon, legend 'yon. 'Di ba? Sikat na sikat 'yun dati, nagkaroon ng pride ang mga Pilipino dahil doon. Choice mo 'yan eh. Unang-una, hindi ka naman makokontrol ng tao sa landas na tinahak mo ngayon. Ang problema, wag na wag mong sisisihin yung tao do sa backlash na nararanasan mo. 'Di ba? Kalimutan na nila ako. Pero huwag nila kakalimutan na narating ni Charis. Malaki ang potential mo dati eh. 'Di ba? Hindi naman kasalanan ng tao 'yun na maging katatawanan ka na lang eh. Tsaka never nilait ng tao si Charis Pempenko. Next. Ito nauuso itong mga kababayan ko. Yung ganito, Bilis. Ano yan, Lota? Ang bilis mo ah. yung bring me, Ang bilis mo, Lota. Ang bilis ah. Yata, 3%, lahat ang dundo! Patingin. Patingin mo na ako. Okay na, oh. yung bring me no. Tapos ito, parang katulad yan nung nasa na ba isa? Wait lang ha. Katulad yan itong isa eh. Sana ba yun? Yung pera, yung bring me money. Nako, hindi ko na makita kung nasaan yung video na yun. Hindi ko yata nabuksan. Di ba? Hanapin ko na. Gusto kong ipakita sa inyo yun eh. Kasi parang hindi na maganda yun nangyayari doon. Bahala kayo na ipagpatuloy nyo lang. Kung trip nyo yung mga bring me the money na yun. Yung ito oh. Tignan natin ha. Yung nag-aaway-away na yung mga tao. Ay, bring me the money yung yung tawag dito. Money hunt. Nag-aaway-away na yung mga tao naghihilahan pa, Alam nyo mga kababayan ko, hanggat walang napapahamak dyan, katulad nyo ito to. Panoorin nyo. Ang bilis nakita ng post natin, guys. Ayan na. Ayan na, guys. Ayan na yung mga sumusugod na. Yan, hanapin nyo na yan. Yan, naghahanap na sila. Dalawa pa lang sila nandito. Ayan na. May isa pa, tumatakbo. Ayun. Okay. Taga saan nga, bossing? Sitcho lang boss, Sitcho, pagkakaisa. Paano mo nakita yung post natin, boss? Kanina pa ako mga alas 4, nag-aabang. Di ba? Ang gagawin na lang ng tao mag-abang sa'yo eh. Although na makakatulong naman yun sa channel mo, no?
Kaya lang, nung nagtitrend yung mga ganyan na follow and win na yan, ewan ko kung anong benefit ang Kasi ang social media platform, ginawa yan para sa entertainment ng tao eh. Siguro entertaining sa iba yung ganyan, ano? Pero itaga nyo sa bato, one of these days, may mapapahamak dyan sa ginagawa ng mga yan. Biglang saka na lang sisitahin yan. Ngayon wala pa eh. 'Di ba? May pagkakataon na may magsasaksakan na diyan. Ayoko namang magdilang demonyo, no? Pero nakikita ko na yung potential niya na na magkasakitan eh. Yung mga bring me na yan. Bring me tapos yung money hunt. Ano yan, Lota? Ang bilis mo. Hindi sa pagiging KJ, darating ang time na may mapapahamak diyan sa pagmamadali ng mga tao, sa kagustuhan na magkaroon ng pera. Minsan nga iPhone yung pinapahanap, 'di ba? Kasi sa competition kasi, hindi naman proper yung competition na yan eh. Nanggaling kung saan-saan yan, may chance na nagmomotor yung iba, nagmamadali, 'di ba? Madidisgrasya pa 'yon. Hindi rin nag-iisip yung mga content creator minsan. Ang importante lang sa kanila dumami. Yes, ikukubli na naman nila yan. Hindi nakakatulong yun. Nakakatulong. May natutulungan siya pag nakukuha yung premyo. Hindi yun ang main purpose niya kasi. Follow and win yung niya, yung sistema niya eh. Just imagine ikaw lalo na halimbawa, nakita mo dun sa video, malapit ka lang dun sa lugar na yon. Ikaw lang ba ang nakakita nun? Hindi lahat kayo magmamadali. Pwede kasing magbanggaan pa kayo nun eh. Sa ngayon, wala pa napapahamak, enjoy pa, no? Pero sana makita nila yung potential ng niyan eh, ng pwedeng ikapahamak niyan eh, ng mga tao. Uy, gising! Taga mo sa bato, one of these days. Diba? May magbabanggaan dahil dyan sa money hunt na yan, mababalita. Okay lang sana kung banggaan lang. Pero kung bawian na ng buhay, saka magtitigilan yung mga yan. Hindi pa nila nare-realize yan, nag-i-enjoy pa eh. Next video tayo, mga men. Ito kay Kuya Will, no? Di ba si Willie Rebilla kilala ito na nagtatantrum lagi sa show niya eh. Pinapagalitan niya yung mga tao niya, di ba, pag nagkamali. Tingnan, panoorin nga natin ano bang meron dito. Gusto ko lang sabihin sa inyo, sinasabi nila mayabang ako. Sinasabi nila antipatiko yan. Sabihin niyo na lahat ng gusto niyo sabihin sa akin. Yung pagyayabang ko, stricto lang ako sa trabaho. Kayo ang dumaan sa stampede. Kayo ang dumaan sa 71 dead people na araw-araw pinupunta ako gabi-gabi. Na hindi pa rin ako nakakatulog dahil nagbuhis ng buhay sa pagmamahal nila sa Makaka-experience na lumuluhod ka sa 71 dead people, humingi ka ng tawad. Ramay doon. Lahat ng iyon pinuntahan ko, minumura ako ng pamilya. Ikaw lang ang nakiramay doon? Grabe ka naman. Gusto ko saksakin, gusto ko hinarap ko lahat yon. Dahil sa lahat ng iyon po, humingi ako ng tawad, lumuhod ako. Pumunta ako sa mga bangkay na yon para humingi ng tawad dahil wala akong hinangad kundi makatulong, makapagbigay ng saya, magmula pa nung nagkaroon ng programang Wawawi. Gusto ko lang malaman niyo yan. Kayo kaya dumaan sa ganyang pagsubok sa buhay? Hindi ka ba magiging stricto sa programang ito? Gusto mo ba bang may mamatay? Gusto mo? Hindi men eh. Ang nangyayari kasi, mali yung sound na pinatunog nung staff mo, pagagalitan mo on the spot. Hindi naman nakakamatay yung maling sound eh. Maling focus ng camera. Pagagalitan mo yung floor director. Hindi naman nakakamatay yun eh. Wala namang kinalaman sa safety yung minsan 'di ba nagalit ka dahil yung sponsor hindi binibidyohan yung produkto. Hindi naman nakakamatay yun eh. Wala sa hulog yung dahil naiintindihan ko yon Yung sinabi mo dito, wait lang tapusin muna natin. Bang masakran? Kaya Inaano naman ni Willie Rebilla, minamaniobra na naman niya yung mga tao eh. tandaan nyo, ginawa ko ito para sa bawat Pilipinong umaasa sa programa, mga bawat Pilipinong naghihanap ng pag-asa. Kaya kung kukutsain nyo ako, hindi ko papansinin yan. Alam ng mga taong yan, siguro Well, kaya ka nag-comment na ganyan, pinansin mo na.
Kaya ako nagiging mapalad sa buhay sa paghingi ko ng tawad sa mga nagbuwis ng buhay sa programang yon. At hanggang ngayon, hindi ko siya nakakalimutan. Maraming salamat sa Panginoon. Ginawa niyo akong tulay. Ginawa niyo akong tulay para makapagbigay Gumamit ng na saya, ng Diyos, ano? para makapagbigay ng pag-asa sa bawat Pilipinong pinangakuan na hindi natutupad. Ito po ay sa bawat Pilipinong naghahanap ng tunay na pagmamahal. Yan yung mga tao. Ay, ganun pala. Naiintindihan na namin si Willie. Kataon ang kanilang buhay. At ang pinaka-importante, kaliga ng galing sa puso para sa bayan. Naks. Yan lang po ang gusto kong sabihin sa inyo lahat. So, hindi. Naiintindihan ko yung... Ako din naman, pagdating sa trabaho, stricto din naman ako. Kailangan naman talaga yan na maging stricto ka sa trabaho. Di ba? Kasi dyan mo na napapanatili yung standard ng produkto nung tinatrabahuhan mo pagka stricto ka. Make sure. However, may lugar kasi ang pagiging stricto, Kuya Will. Hindi rin naman kasi tama yung yung ipapahiya mo na habang naka-live kayo yung mga tao. Kasi may mga moral din yung mga yan eh. Tsaka yung wag mong sasabihin dahil namatayan ka ng dahil buhay ang nakasalalay. Kailan pa naging buhay ang nakasalalay na mali yung sound na napatugtog? 'Di ba? Mali ang focus ng camera. Kailan pa buhay ang nakasalalay doon? Medyo umano ka na lang talaga dahil lumaki na lang talaga ang ulo nito ni Kuya Will. Dahil mabibigat kasi mga sponsors na dala-dala nito eh. Naalala niyo yung ilang billion ang pinasok niyan sa ABS-CBN, yung Wawawi niya dati. Dahil sobrang number one. 'Di ba? Hindi na hindi nakamta ng Itbulaga 'yun. Yung lakas nung kasi nga grabe mo na naman talaga magpaawa talaga noon, yung ang buhay namin ganito lang, tapos bigyan ng pera yan. Tapos may mga nagbibigay pa ng OFW nung dati, 'di ba? Doon nadali yung mga Pinoy dahil majority sa atin mga utak teleserye. Kaya pag yung mga ganitong tao na nagkakaroon ng pagkakamali, nadali na naman kayo sa pagiging utak teleserye nyo. Kita mo, walang tumutol, naka-heart pa at like lahat. Wala pag pinaawaan na kayo, ganun talaga ang Pilipinas. Wala tayong magagawa. Diba? Anyway, next video. Anong issue dito sa next video na to? Ito yung mga nauuso tong video na to, no? Yung may mga dating na to. Babies. I love playing with them. So, ito nakalagay dito. I have 6 fur babies daw. Ang fur babies, mga pet yun, aso, pusa, basta fur babies tinan mo. I have 6 fur babies. I love playing with them. Ang very interesting po sa sinabi niya na 6 yung anak niya. And then, gusto ko matutunan yung kung paano mahalin yung isang bata. Kasi hindi ko kasi natutunan mahalin. Ganun. Fur babies yun, as in mga doggies, yeah. Okay. Fur babies. Akala niya, narinig niya kasi yung fur baby. Diba? Next video. Wala na akong sasabihin yan. Hindi, kahit ako nagkakamali din lang. Nakakatawa lang din naman kasi. Next! Ano ba itong susunod na video na to? Wait lang ha. Basahin muna natin yung details ng video. Basahin natin tong nasa video na to. So, ito yung nangyari doon sa video. On my way home, I got on a jeep in Divisoria to catch one of Nabotas. To catch one to Nabotas. After I sat down, a man sat next to me. He looked high, like he was on drugs. He was talking to himself. And what made me think what I am right when he started to act really strange. And I saw he had a knife on his back. The women sitting in front of me noticed too. He kept trying to grab my waist multiple times.
Mind you guys, I was wearing a uniform and had a jacket to cover my skirt. But I was so uncomfortable that I had to call my parents. The guy did it again, and thankfully, Ate Iris, the girl sitting in front of me, saw what he was happening and told me to sit beside her. She comforted me and told me to stay with her. But then, Tagalogin na lang kasi. But then the man shouted, "Ako bang pinag-uusapan nyo?" Like he knew exactly what he did and he is so guilty about it. But Ate Iris, being so brave, didn't hesitate to shout back at him. What bothers me most is that no one passenger did anything to help. The jeep driver didn't even step in. Ay, ito naman ang mali. Yung passenger, maintindihan ko pa kung hindi makikialam kasi ayaw nila madamay. Maintindihan ko naman yun. Pero yung jeep dapat, responsibility niya yung ano niya eh. Yung pasahero niya eh. We quickly got off sa Divisoria. I was crying the whole moment. Tumakbo kami at sumiksik sa maraming tao. But no one helped us. The man followed us. He was getting closer and closer. And honestly, I felt like something worse was about to happen. Pero we saw a police station nearby. The man turned and went a different way. Because he knew what about... So, in short, parang naharas siya sa jeep. Kasi English pa eh, no? Naharas sila sa jeep, tapos bumaba sila, tapos sinundan pa rin. Ito yung nangyari. Minsan pag mga ganyan, nakakaisip na lang na Bababa din po siya. Ang pusin ko lang po kasi siya. Nabotas pa po kasi siya. Sige, happy na din. ang ito dapat yung yung maintindihan ng mga tao, lalo na yung mga bata. Itong pangyayari to, noon pa nangyayari yan. 'Di ba? Welcome to the real world. Pag talagang hindi kayo sanay sa mga ganyang pagkakataon, 'di ba? Malas mo pag naranasan mo yung ganyan. Kasi nung ako rin ay nagtatrabaho, nasa 168 Mall ako nagtatrabaho doon sa Robinson Supermarket doon. Madalas din ako nakakaano diyan. Sa tabi ko pa nga hino-hold up eh. Ang ginagawa ko noon yung cellphone ko noon, nilalagay ko na lang sa ilalim ng ng medyas ko. Kasi importante yung cellphone ko, lahat ng kliyente ko nandun eh. Nagji-jeep ako noon from Divisoria pa uwi ng Valenzuela. Pag nararamdaman ko na may commotion dun sa bandang dulo, kukunin ko na yung cellphone ko, sinusuksok ko na sa medyas ko. 2 beses nangyari sa akin yan. Bandang Abad Santos nangyayari yun. Then lahat kami papakita ko lang naman yung bulsa ko na na walang laman eh. Kunin niya yung natitira kong 100 pesos, bibigay ko na yun. Tapos nag-iiyakan na yung mga nasa tabi ko. I mean, sa bagay, kung talagang mabibiktima ka, kailangan talagang na yan eh. Ma-eradicate na yung ganyan eh. Lalo na yung drugs. No? Number 1 na magiging cause niyan yung drugs eh. Hindi naman pangangailangan ng pamilya yan eh. Yung pagiging manyak. Hindi mo naman pwede idahilan niya na kasi nagugutom ang pamilya ko kaya ko po nagawa yon, yung pangmamanyak mo. Hindi naman hold up yung ginawa na ito, pangmamanyak eh. Kaya minsan makakaisip ka na lang kahit man labag sa batas parang dapat yung mga ganyang bagay mas maganda iligpit na lang eh. Pag mga patapon na ang buhay ng ganyan, yung mga salot talaga, hihintayin mo pa bang i-rehabilitate yan? Baguhin yan? Hindi, ito, nag-iisip lang ako dahil naranasan ko din yung mga ganyan, yung mga
huldapan na ganyan. Uwi ko nun, ang closing ng store namin, alas 10 eh. Mga 10:30, nasa daan pa ako nun, pauwi. Pauwi ng Valenzuela. Ano ba? Pag ikaw nasa sitwasyon na ganyan, hindi na maganda rin ang iisipin mo eh. Kaya pag may nababalitaan ka ng laban ng iisipin mo na lang, nabawasan na yung isang salot. Pero hindi naman daw maganda yon, di ba? Isang tayo, ang bagal ng batas sa atin. Tapos mahuhuli yan, dahil wala magfa-file ng complaint, uulit-uli yan. Di ba? Nakakapilosofo man isipin. Hindi ba, or panghuhusga man isipin, no? Hindi ba pwedeng, pag may nahuling kriminal na ganyan, tapos nakita mo yung background na ang buhay niya talaga ipatapon, hindi ba pwedeng, i-salvage na agad? Hindi, joke lang ha! Joke lang! Mali po yun. Pero minsan nakakaisip ka ng ganun pagka yung walang nangyayari sa Pilipinas na lagi na lang issue yung ganyan. Diba? Anyway, next video. Wow! Si Manong, Naglalakad ako dito sa Okada, sa gitna ng Okada. Kasino. Naglalakad ako. May narinig ako, sabi ng tao, yung alahas ng mama na yan, nandito sa Okada, lahat siyan, wala na yan. Palagay nila sa akin, ang mga alahas ko, bibigay ko rito. Unghang ba sila? Pinaghirapan ko yan, tapos ibibigay mo ng ganun-ganun lang dito sa Okada. Uy, sa lahat ng bobo at tanga, hindi ako napasama dun. Sila yun. Pero may nangyayaring ganon, di ba? Yung Paris usok lang naman. Sobrang hirap na inabot ko sa buhay ko, tapos ganun gagawin ko. Uy. In the first place, bakit ka nasa Okada? Anong ginagawa mo dyan sa Okada, sir? Di ba magkakasino ka? Or baka nag-hotel ka lang dyan sa Okada? Hindi porke nasa Okada ka, lulugmok mo na buhay mo. Hindi ba masarap pakiramdam na dating mahirap, na dating patay gutom. Ngayon nararanasan yung ginhawa ng konti sa buhay. Di ba? Napakasarap. Kaya iniingatan ko lahat ng bagay na binigay sa akin ng Panginoong Jesucristo, ang Ama na nagbigay sa akin. Nakakilabot, ganyan siya magsalita pero nasa casino siya. Ang Diyos. Iniingatan ko yan. Pero, hindi naman sa kinukontra ko si Tatang. Once na nandyan ka, nakasanayan mo yung casino na yan, walang panalo dyan, men eh. Kahit pa sabihin mo na hindi, may budget ako para dyan. Diba? Para maglibang-libang ka. Pero walang panalo dyan, men eh. Tingnan natin kung magtatagal si tatay sa ganyan. Kasi ang casino daw talaga nakaka-addict yan eh. Puro palabas ang pera niyan eh. Yung bang challenge na hinahatid ng casino, ganito kasi yan. Let's say, magkakasino ako ngayon. 500,000 yung natalo sa akin. Di, nagagalit ka, no? Kailangan ko makabawi. So, magbebenta ka ng bagay-bagay mo para mabawi mo yon. Lalo ka natatalo eh. Or halimbawa, nagkasino ka ngayon, sa sabong din, ganyan din sa sabong eh. Basta sugal. Diba? Mag-ano ka ngayon, mananalo ka, no? Nanalo yung 500,000 mo. Tuwan-tuwa ka ngayon. Swerte ko pero mamaya hindi mo namamalayan, unti-unti mong binabalik yung napanalunan mo. 'Di ba? Parang yung sa mga networking, sabing gano'n doon, yung panahon ni Don Chiuto nung dati, yung in-expose namin, yung scammer, yung kalbo yun eh, si Don Chiuto. Yung mga nag-payout sa kanya, double your money kasi yon. After isang buwan, na-double yung pera nila. Naging sakim. Dapat kasi pag mga ganong bagay, pag kumita ka na, tama na.
Kasi yung mga, ano yun eh, ang tawag dun ay Ponzi scheme yun eh. Pag wala na nag-i-invest doon sa negosyo, hindi natutuloy. Eh, yung iba, nakaranas ng payout, ano? Pinagmumura pa ako dati noon. Ito, nakabili ako ng, ng sasakyan daw dahil kay Don Chio to. 'Di ba? Kaya mag-i-invest uli ako. Yabang pa nila eh. Bungo, tingnan mo, ini-invest ko sa, kaya biglang nagtago si Don Chio to. Wala. Wala nangyari doon sa pera nila. 'Di ba? Iba, nag-suicide daw. Kung sino yung mga taga dyan, mga taga-copies, kilala nyo yun. Si Don Chio to. Yun yung nagpalabas na nakidnap siya. Na scripted. Nakausap ko yung yung suspect nun sa kidnapping eh. Na si ano ba name nun? Sinet up lang daw yung kidnap na yon, pinagplanuhan nila. Obvious naman. Yung mga dating nanonood sa akin, si Sir GC yata, alam yung si Don Chio to. Ba't tayo napunta doon, no? Anyway, itong ginagawa ni Manong na pagpe-flex na to, kalayaan niya naman yun eh, no? 'Di ba? Pero, hindi mo masisisi din yung tao na ganyan ang tingin sa'yo. Naglalakad ako dito sa Okada, sa gitna ng Okada. Naglalakad ako. OA naman kasi din naman, Manong. Parang sinasabi mo na marami akong, pwedeng gastusin. Si Diwata din, ganyan din ngayon, tawag dito, forma. May mga ganyan din. Siyempre, di ba, katulad nung kinwento niya, laking mahirap siya. Parang sa kanya, yun eh, malupitan yung pag nakikita ka. Diyan sila kasi nakakuha ng respeto na hindi nila nakuha dati. Pag ganyan ang mga suot niya. Pero kung tutusin, Manong, nakakatawa kasi naman talaga yung itsura mo. Hindi ka lang siguro madiretsa kasi big time ang datingan mo na mukha ka talagang mapera. Pero kung halimbawa kung ako ay yayaman, yung magiging bilyonaryo, mas gusto ko yung hindi nila alam na mayaman ako. Kilala nyo si Willie Villarica, yung may-ari ng Villarica Pawn Shop. Kung makikita mo yon, parang parang nagbebenta ng sigarilyo sa kanto yon, yung mga pormahan nun. Alam niyo yung mga t-shirt na nafi-freehan sa sabon, sa mga grocery na t-shirt? Ganon pumorma yon, pero po siya, pagdating naging kliyente namin sa naging corporate account namin yon, si Willie Villarica. Pag halimbawa, bumili sa amin ng shower dati, yung shower heater, maraming binili sa amin, ang itsura niya talaga, mukha siyang Manong. Mukha talaga siyang, alam mo yung tricycle drive, Hindi, alam mo yung typical na Manong na tatay, na nakachinelas, ang chinelas niya pa, beach walk pa. Tapos, bigla na lang magkikwento yung dicer na naghatid. Pucha, sir, Lamborghini pala yung yung kotse nun. Hindi naman kami maniniwala. Yon, hindi pa namin siya kilala nun eh. Si Willie Villarica. Pucha, mga kotse, Bentley, may Ferrari pa nga yun eh. Ang lupit nun. Pero napaka-humble nung taong yun. Hindi mo siya, mas nakakabilib yung mga ganun tao. Biglang gugulpihin ka na lang na isa pala siyang mayaman. Hindi siya maere na tao. So mga kababayan, yan lang po yung mapapag-usapan natin ngayong araw na to. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye!